willing daw ibenta ng kanyang tatang o ng tatang ko yung kalabaw, yung 3 kalabaw sa halagang 100,000 bawat isa. Alam mo naman, iba na yung superstar. We need kindness and gentleness better than cleverness. Hi everyone! Ayon sa kapatid ni Norman Enidoro, ay ang mga kalabaw na ipinagmamalaki sa kanyang video ay hindi naman kay Norman Enidoro. Sa video na ito ay panoorin natin ang nakakatawang kalokohan ni Norman Enidoro. Panoorin natin ang video na ito. Nagumpisa ang video sa paglilinaw ng kapatid ni Norman Enidoro na ang kalabaw na kanyang pinagmamalaki ay sa kanya. Ayan, natawa ako doon sa isang video ni Epal M. Napanood ko yung kanyang video. Ang sabi niya, willing daw ibenta ng kanyang tatang o ng tatang ko yung kalabaw, yung 3 kalabaw sa halagang 100,000 bawat isa. Comedy talaga, no? Bakit? Yung 3 kalabaw na yun, akin yun. Kaya paano ibebenta ng tatang ko yun? Di nagalit ako. Ay nako, Epal M. Ang dami mong kwento sa buhay. Isa naman daw superstar si Norman Enidoro, kaya kailangan muna daw niyang kumain. Mag-aalmusal muna. Alam mo naman, iba na yung superstar. Oo. Ha? Ayon naman kay Norman Enidoro, ay ang kanyang mga pagkain ay pasadya at wala sa menu. Pakagaling dito sa Hilton. Duri mo. Tingnan mo naman, oh. Kano kasarap yan? Wala sa menu, oh. Oh. Di ba? Oh. Kaya naman, makikita mo naman. Binabalikan natin. Naging legendary naman ang upuan, ayon kay Norman Enidoro, dahil doon siya nahuli. Alam niyo ba yung upuan na yon? Kung saan ako inaresto? Sumikat na upuan na yon. Madaming umu-order ng salad doon at saka nagpapapicture. Maraming nagpupunta ron doon sa kung saan ako nahuli. O order ng salad tapos magpapapicture. Naging legendary kaya yung upuan na yun. Tila natakot naman si Norman Enidoro dahil sa Aquapana ay baka maaresto na naman siya. Boss, aquapana na naman yan. Baka ma-arrest ko na naman dyan. Ang galing nyo talaga. Ang galing nyo talaga, no? May meeting daw itong si Norman Enidoro, pero ang kausap niya ay si Casper lang din. Ako marami akong kausap ngayon, marami akong mga ka-meeting. Kaya syempre, bago ako makapag-meeting, shout muna. Syempre, miss ko kayo eh. Alam mo naman, ako ganyan lang talaga. Ito naman po yung Malacam Bridge na speech ni Norman Enidoro na nakapangloko sa mga OFW. We must not hate and despise one another. In our country, there's a place for everyone. And this beautiful world is bounty of good seeds, and I know it can provide for everyone. The road of life could be at liberty and wonderful. But I remember during my incarceration, many of our brothers and sisters have lost the way. Why? Because greediness to fame, power, and wealth have poisoned our soul. And those ambitious men barricaded the world with hate. And foolish individuals drag us into misunderstanding and misery. The world has evolved. We have developed so much technology, but we almost lost humanity. Our knowledge has made us cynical.
our cleverness made us skeptical. We strive for the best, but sometimes, and many of us, we feel too less for our less fortunate people of the society. We need humanity more than technology. We need kindness and gentleness better than cleverness, because the absence of these qualities in the heart of man, life will be savage and all will be lost. You know, I'm just an ordinary man who try to awaken the hero inherent to every man, because I believe that we are all heroes. Daddy, we are the heroes that has the power to create happiness. The hero that has the power to make this life beautiful and wonderful. And in the name of liberty and democracy, and of course in the name of humanity, let us use the heroism within us to create a decent world that can give all of us equal right and equal opportunity. Ayon naman kay Norman Inidoro, ay kita daw ang kanyang galaw sa social media at mukhang terrible ang kanyang galaw. So, okay na yun. At least I have tried. Di ba? Ay, kung nanalo ko, makikita nyo lahat ng galaw ko nasa social media. Di ba? Ganun yun. Pinagsamaan naman ng loob ni Norman Inidoro ang netizen dahil hindi mabilihan ng tsinelas ang kanyang magulang. Sabi ni Vito Paquito, Ukinam, di mo nga mabilan ng maayos na chinelas. Ay, bobo! May sarili silang kotse ron, binigay ko, tanga. Andun yung expedition kong puti, unggoy. Bobo na ito. Bobo ka na, tanga ka pa. Kung hindi ka ba naman tanga, nagpapalipad ka dyan para mapansin pa kita. O ayan, pinapansin kita. Isa kang malaking bobong tanga. Ibibili mo na lang ng almusal mo, papalipad mo pa, makapang-asar ka lang. Ganyang kadikalibre ang isang FLM. Kailangan mo magbayad para mapansin ka, tanga, inutil. Unggoy. Ang aga, no? Oo, ang aga, di ba? Oo, ang aga. Hindi ka makakatulog. Score ka muna. Pero Ibo, nagbayad ka na ng 50, natanga ka pa. Bayad ka na ng 50 pesos, natanga ka pa. Saan ka naman nakakita ng ganon? Di ba? Magpapapansin ka, yung ibibili mo na lang ng pandesal, ipapalipad mo pa para lang mapansin ka. At yan po ang mga nakakatawang sinabi ni Norman Inidoro. Sabi ko na nga ba't babalik siya sa dati dahil yan yung version ni Norman Inidoro na pinanood siya ng mga tao. Yung kasing version na paawa at mabait na Norman Inidoro ay hindi siya pinapanood at walang nagpapalipad sa kanya. Kaya pinili niyang bumalik sa dating estilo dahil yan yung version ni Norman Inidoro na pinanood ng mga tao. Yun nga lang ay sana ginamit na lang niya ang kanyang kasikatan para batikusin ang mga korap sa gobyerno. Hindi yung siya pa mismo ang nanloloko sa kanyang kapwa Pilipino. That's all everyone. Salamat sa inyong panonood. This is Chuck and you're watching Biker Drone.